wala akong $1,000 or 80,000 pesos na panimulang capital. Yan ang madalas na objection. Ngayon, pwede nang mag-start sa halagang $400 or 24,000 pesos. Pero paraan lang ito para makapagsimula na imbes na maghintay sa perfect na timing. Nagsisimula ang journey sa halagang $400 o 24,000 pesos. Ang objective ay unti-unting makarating sa $1,000. Magsimula kung nasaan ka. May tatlong paraan para palakihin ang account. Pwede kang mag-build ng team at mag-earn ng commissions at bonuses. Pwede ka ring mag-contribute monthly kung kaya ng budget. O pagsabay ng dalawa para mas mabilis ang progress. Karamihan sa successful members, pinagsasabay ang dalawa. Ang unang milestone ay ang pag-abot sa $1,000. Sa puntong ito, pwede nang tumigil sa contribution. Pero kung magpapatuloy, mas mabilis makakarating sa next milestone. Ang importante, meron ka ng options. Sa marami, $3,000 ang sweet spot. Dito na kasi hindi gaanong nakakaapekto ang monthly subscription fees. Mas nagiging mabilis ang compounding. At ang account unti-unti nang kumikilos na parang asset. Importanteng magkaroon ng realistic expectations. Huwag umasa na sa $1,000 na account ay yayaman ka na sa loob lamang ng 2 o kahit 5 taon. Pero kung 10 taon, ibang usapan na yan. Diyan nagsisimulang magtrabaho ang compounding. Ganito talaga binubuo ang retirement accounts. Ang pinakamalaking mistake ay hindi ang maliit na kapital, kundi ang paghihintay ng perfect timing na nauuwi sa hindi na pagsisimula kailanman. Magsimula kung nasaan ka. Maging consistent. Isipin ang long term, hindi ang short term.